Okay, so magandang umaga. So, ayan, mulan pala kahapon. So, isang problem nakita ko yun. May part na hindi maayos, kaya nag-stuck yung tubig. So, ayusin ko yan. And, mukhang magiging effective naman siya para maharangan ko yung tubig. Ito, wala pang harang. Yan. So, nag-harvest ako kahapon kasi kinuha na nila yung dapat ngayon ko i-harvest. So, ito is for personal consumption na lang. So, goods naman yung mga yung mga lemon basil natin dito. Tapos, ang ginawa ko, nagtali na lang ako. Tapos, kiniklip ko na lang sila dyan sa pinakatali. Okay naman. And ito flowering na, tatanggalin natin to mamaya. Sana maalala ko. Yun o. Medyo hindi maganda yung pagkakaano. So, i-clip na lang natin sila dito. Hindi ko lang alam kung lalaki pa to eh. Pero sana lumaki pa sila. Pero mag-focus na muna tayo sa lettuce siguro ngayon. Tapos yung kahapon na nila, yung dan dito na nabanggit ko na parang nagli-leak. Sinet aside ko na lang muna. Kasi baka gamitan ko ng tawag doon. Nagli-leak, sinet aside ko muna. Lalagyan ko ng ano yan? Parang pinipintura, parang waterproofing yata yan. May nabili ako nung dati. So gagamitin ko yon. So ito, nag-refill din ako dito ng tubig. So kung mag-aalaga man ako, parang gusto ko na lang alagaan itong bell pepper. So baka patayin na lang natin yon. Hindi na natin antayan. Pero sayang din, no? March 19 ngayon, April, May, June. So magti 3 months na pala itong bell pepper, yung cherry tomato. Pero yung bell pepper natin okay naman. So inaantay na lang natin siyang mahinog. Ayan, hindi pa naman hinog eh. So dito, baka retain muna tayo ng ganyang setup. Hindi muna natin lalagyan ng ganitong styro box. Kasi nga, nung napansin ko nga, nilagyan ko sa taas, talagang medyo naging lumilim na yung ilalim. So baka ganyang setup na lang muna gawin natin para malalagyan pa natin yung gilid-gilid. Diba? Baka iangat ko ulit tong ito. Yan. Yan tubular, iangat ko, tapos yung mga nasa baba, yung mga ganong klaseng container natin. So, improve na lang din natin para hindi ako masyado nahihirapan sa pagre-refill. May styro cutter na rin naman tayo. Ayun o. Ito yung medyo na-weirdo na ako kung saan nanggagaling tong tubig na to eh. Hopefully, hindi galing dito kasi nilagyan, yung tubig na nandun, tinransfer ko na dito. So, bagong container na to. Palagay ko galing dito eh. Dito. So makikita ko yan pag nag-harvest siguro ako. Pero try kong silipin kung saan talaga nanggagaling. Kasi baka katulad ng ibang styro na nagdi-drip paunti-unti. Ayan. Kasi ilalim siya nanggagaling eh. Pero sana galing lang siya sa ulan. Kasi diba umulan kahapon. Siguro minsan kasi pag nadamihan ng tubig dyan, pumapatak yung galing sa slab or kung ano man tawag dyan. May lupa kasi dyan eh. So, tumutulo dyan, tapos pupunta dito. Pero titingnan ko, investigahan natin. So, ito, sinetup ko na. So, magsisetup ako ng isa dito. Ang ginamit ko dito is case ng soft drinks. Yan. So, based naman sa result na nakukuha natin ngayon, ayan, maganda naman yung tsura niya. Palagay ko pwede na tayo mag-harvest ng 40 to 42 days. Medyo babaguhin ko yung planting schedule ko tsaka seedling schedule ko para nasa at least mga 42 to 45 days na yung harvest natin or pwedeng earlier. Kasi yan, makita nyo, ang ganda naman ng result. Ito medyo maliit lang. Pero ito, okay. Yan, almost lahat okay naman. Yan, yun yung ka-counterpart niya ng Nutri-Hydro. Ito lang, sa Nutri-Hydro, itong isang part na to, ayan, medyo light yung color nito, pero yung iba naman, goods. So, nasa isang ano lang sila, nasa isang container lang sila. So, malabong sabihin kong na galing ng nutrient solution yan, kasi
Nasa isang container lang sila. So far, yung cherry tomato natin is ganun pa rin. Bulaklak pa lang din ang bulaklak. Wala pa tayong bunga. At counterpart naman niya yung cucumber natin. Bunga ng bunga, hindi naman nagmamature. So, ayan. Ganda. Pwede na lang may panggulay tayo dito. Ayan. Pwede ka na mag-harvest yan. Ganda ng dahon, no? Yung dinidili ko dyan is yung mga excess na o yung mga pinag-harvestan ko ng lettuce. Yun yung dinidili ko sa kanila. Ito, mga mustasa, pechay. Pero yung pechay ko mukhang hindi lalaki na maayos. Hindi ko sure kung ba't yung sa kapitbahay ko dati ang ganda talaga ng pagkakaalaga niya siguro. Anyway, ito yung mga excess natin. So, hindi ko pa ito nare-refillan. Hindi ko sure kung lalaki pa sila ng maayos. Pero, adjust natin ng konti yung niyan, nutrient solution. Kasi nasa, parang reading yan, nasa 1.1, 1.0, easy na lang. So, kailangan dagdagan natin siya ng 0.2, easy. Para maayos yung nutrient niya. Ayun, mapansin nyo mayroong mga baka ilipat ko na lang doon sa gilid. Doon wala masyado eh. Ilipat ko na lang. So, may extra tayong mga gulay-gulay dyan. Yan. Ito rin. So, hindi ako masyado nagdidilig sa kanila ngayon. Kasi naman, nauulan na naman sila. So, ito yung hydraulic natin. Hydraulic. May isang scamander. Yan. Yung scamander na hinarvest ko, parang medyo may konting pait kasi nasa 55 days na yata yun. Kaya medyo siguro pumait. So dito, tingin-tingin lang. Medyo nawawala na ang pag-asa dyan. Pero dinidiligan pa rin natin din siya. From time to time, nilalagyan natin ng 2.0 easy na pandilig. So itong talong, I think nabigyan ko na siya ng chance. Last na to. So pag natuyo pa tong bulaklak na to is tatanggalin na po natin siya. Hindi na natin patatagalin ang buhay niya. Ngayon, ayan. So ito hindi ko na inalagaan eh. Since hindi ko na siya inaalagaan, papatayin ko na lang din siya. Oo. Actually mas malaki pa yung bunga doon sa lupa kaysa dito. So, pati itong cherry tomato, tatanggalin ko na to. So, baka bukas, wala na kayong makitang ganyan. So, dito, ito, pang seeding na lang to eh. Yan. Medyo mabilis naman, nakita nyo kanina yung sinabi kong ipuprune ko kasi nagpa-flowering na. So, mabilis naman siya mag-flowering basta maganda yung condition niya. So, tatanggalin na rin natin to. Tapos, titingnan natin kung anong setup gagawin natin. Palagay ko bell pepper talaga. Bell pepper ang gagawin ko, tapos magdi-drip tayo. So, siguro banda doon sa setup doon. Tingnan natin. Kasi kailangan maiayos ko to para wala ng sampayan dito. I-locate natin sa iba yung magiging sampayan natin. So, ito pala. Yan. Ito yung styro box na may leak. Hindi may mga damage nga siya eh. Tingnan natin kung magawa ng paraan dun sa naisip ko. Ito yung gagawin ko eh. Ito yung pang waterproofing na nabili ko lang din online. Tapos yung yung coco peat yan, inango ko na kahapon. So piniga ko na. Ito yung pinapasingaw ko na lang. Pero kumuha na ako dyan. Dito yata sila. Ayan. Kumuha na ako ng iba. So, kasi magsasampling ulit ako. Tapos, dito sa taas, naka-nursery. Kasi diba dati gumawa tayo yung hydraulic nga natin, tsaka yung scamander. Gagawa ulit tayo, pero hindi na nasa foam. Nandito na siya sa coco peat na nababad natin sa calcium nitrate. So, may reason may napanood akong video regarding ba't siya kailangan i-treat as ibabal sa calcium nitrate. Kasi may instances yung mga hindi pa nabababad sa calcium nitrate, parang kinukuha nila yung calcium nitrate dun sa
dun sa nutrient solution mo. Tapos yun, pag nawala ng calcium nitrate, yun, lalong hindi tutubo yung halaman mo. Parang ganun yata yun. May explanation, nakalimutan ko kung sino eh. Pero isang YouTuber din sa ibang bansa in-explain yun scientifically kung bakit ganun. Maliban sa, yun nga, pag-sterilize natin para patayin yung nutrients, yung bacteria, is yung pagbabad natin ng calcium nitrate para dun sa purpose na yon. Hindi ko sure. Kasi dati ginamit ko na to, medyo mataas yung mortality rate ko kasi nga nagda-dumping off, namamatay. Hindi ko sure kung galing yun sa nutrient or yun nga, parang kinukuha niya yung calcium nitrate doon sa halaman kaya namamatay. Parang ganun. Anyway, palagay ko that's it. So wala pa tong timpla. May tubig pa lang. Pero ito, set-upan ko na rin to. Tapos, titimplahan ko na siya mamaya. Kasi magta-transfer na rin pala ako mamaya. So meron tayong 15 heads doon. 15 heads dito. Hindi ko lang sure kung aabot ng 15 heads doon. Kasi nga, nung naglipat ako sa foam, medyo may mga hindi talaga nag-grow ng maayos. So harvest ko na yon. At yun, pwede ko na rin i-harvest para malinisan natin. Pag may mga excess, may mga sobra-sobra, pwede nating may transfer agad sa kanila. Para meron tayong space na pwede nang pag-transferan ng mga excess. So, nag-try na rin ako pala nung ganito sa baba. So, nasa 2 days old na yung mga seedlings doon. And 100% germination naman. And nakikita ko medyo uniform naman yung paglaki nila. So, moving forward, pag naging mas maayos yung setup ko nito, ito na lang yung gagamitin natin. So, may mga natira pa naman akong coco peat. Diyan, may coco blocks pa nga ako. So, medyo madali naman siyang gawin. Hindi siya ganun kahirap asikasuhin. Tsaka, since maliliit to, mas konti lang naman yung magagamit ko per plant. Yan. So, one advantage na rin yun. Okay? That's it. Thank you very much and see you next update. Pero yan, kung makikita nyo, ang ganda na ng itsura, no? Yan. Yun lang, nabawasan doon. Ayan. Thank you very much and bye-bye.